Okay, good evening po sa inyong lahat. Okay, maliwanag po ba na nakakaabot po sa inyo, mga kapatid? Loud and clear po, Okay, Pastor Ed. thank you po, sister ha. Thank you po sa inyong lahat. At tayo pong lahat ay 15 na sama-samang pag-aaralan ng salita. Nakikita niyo po, no, babalik tanawan po lang natin, no, ang First Peter chapter 1 bago tayo po pupunta doon sa kung saan po tayo naputol noong nakaraang Sunday. Para makita po natin ang balik tanawan, balik pag-aaral po. Maikli lang po ito sa First Peter chapter 1 po, no. At bago tayo magsimula, mga kapatid, alam ko po na kayo po ay sama-samang kinauuhawan ang katulad po ng ginagawa nating ito. Kinasasabikan niyo po na marinig at mapag-aralan ang salita ng Diyos sapagkat ito po'y buhay at mabisa. Kumukilos po ito sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Tayo po'y sama-samang yumuko, magpakumbaba, at manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay tinipon mo sa mga oras na ito sa aming mga tahanan upang sama-sama na dumulog sa iyo sa panalangin na nagpapakumbaba at nagsusumamo. At hinihiling namin, Amang Banal, na samahan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na ito po'y aming lubos na maunawaan sapagkat ang salita mo ang magbibigay sa amin ng katotohanan. Kaya po, Panginoon, nagpapakumbaba kami na ikaw po, o banal na Espiritu ng Diyos, ang siya pong magpaunawa sa amin. At palaguin kami sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Maraming pong salamat at tinadalangin ko rin sa iyo ang mga kapatiran na nakikinig po sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na kupkupin mo kami at madama namin ang iyong pagkalinga, ang iyong pagyakap sa amin. Alam namin, Panginoon, na nakikipamuhay ka sa amin bilang mga mananampalataya. At dalangin ko rin na pagpalain mo po ang aming mga buhay at samahan mo kami at tulungan na ito po'y aming maisabuhay. Salamat po, ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Ama, ang pag-aaral po namin ng iyong banal na kasulatan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Okay, balik tanawan lang po natin, no, yung kung nandoon po kayo, hawak ninyo ang mga Biblia ninyo, no, sa oras na ito. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa. At pinabanal ng Santong Espiritu. Tingnan niyo po ang purpose ng Diyos. Hindi basta tayo pinili ng Diyos, kung hindi may layunin ng Diyos sa bayang Israel. Nakaugtong po tayo, ha. Yung ating pong pinananampalatayanan na may akda ng ating pananampalataya ay isang Hudyo. Si Jesucristo po, no? Upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob ng Panginoon. In verse 3, pasalamatan natin ang Diyos
Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Dahil sa laki ng habag sa atin, kayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Kumpirmado po no, sa isinulat po ni Apostol Pedro sa mga talatang ito. Sapagkat sa kanya po unang nagpakita, ano po, pagka binasa niyo po yung 1 Corinthians 15, no, sang-ayon po sa gospel po ni Apostol Pablo. Amen po ba mga kapatid? No, ulitin ko, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Hindi mamamatay po yan, no? Sa ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Yan ang nagbigay sa atin ng pag-asa para sa hinaharap natin na tayo'y bubuhayin muli. Pangawakan po natin yan. Wala pong dalawang kaisipan, walang doubt. Panghahawakan po yan ng mga Kristiyano. Tuloy po tayo mga kapatid. Na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na hinanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Talatang 6. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Listen po mga kaibigan, ha? Kapatid, no? Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob na maikling panahon. Verse 7. Pagmasdan niyo po, no, dadaan tayo po, no, sa pagbabago ng ating buhay. Ito po'y buhay na pag-asa, ha? Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. O, tignan niyo po, ha? Tignan niyo po yung sinasabing makahulugang pagsasalarawan. Halimbawa ni Apostol Pedro. Okay. Ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, dalisay, tapat na pananampalataya na ikinumpara po sa ginto, dumadaan sa apoy, inaalis ang mga toxic, no, basura, bato, buhangin, no? Sinusuring maigi po, no, dinadalisay na katulad ng ating pananampalataya. Kung ito ba'y tunay o dalisay ang ating pananampalataya, mga kapatid. Sa gayon kayo'y, tingnan niyo po, may pagpapala ang Diyos kapag napatunayan ng Diyos na dalisay, wagas, at tunay ang ating pananampalataya. May pangako po ang Diyos, sa gayon kayo'y papapurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. May nakakita po ba? Ang nakikita lang po natin ay ang salita ng Diyos na sinasampalatayanan natin. Pero hindi natin nakita physically ang Panginoong Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Past and present. Ngunit, sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan na di kayang ilarawan sa salita. At huling talata, sapagkat tinatanggap na ninyo. Listen, church, ha? Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya
ang kaligtasan ng inyong buhay, mga kapatid. Tuloy lang tayo sa pagtakbo, mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Amen po, mga kapatid. Nasa atin na po ang kaligtasan, no? Sa buhay na ito, sa panahon na ito na tayo'y nabubuhay sa mundo, nasa iyo na, kapatid, ang kaligtasan. Manatili ka lang na maging tapat, dalisay ang iyong pananampalataya. Okay, babalikan po natin kung saan tayo naputol, no? Kung natatandaan niyo po, no? Last Sunday po, no? Hallelujah. Last Sunday po ng ating pong itutuloy ito kung na visualize niyo po, no, sa inyong mga isipan, yung bata na dumidede. Ano niyo po yun? Nare-recall po ba sa atin yan? Na? Yung batang dumidede. Yan, samahan niyo po ako sa pagbubuklat ng inyong mga Biblia. Abante tayo. Atras. Atras ko lang po, ha. Yan, para makita natin. Sige pa po. Verse 2 and 3. Sa verse 2 and 3. Okay, tuloy tayo. Abante pa po. Yan. Okay, ha? Okay. Ano ang dapat? Ngayon po, no? Atras po tayo ng konti. Bago tayo pumunta ng 2 and 3. Okay, sige pa. Yan. Okay, ha? Ang Galatians po, no? Galatians chapter 6 verse 10. Kaya nga, basta't may pagkakataon, mga kapatid, ay gumawa na tayo ng mabuti. Sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay, abante tayo, ha? Ano ang kanyang sinabi? Okay, titignan niyo po na kung paano natin maikokonekto sa isang ginto na pinadadaan sa apoy, ha? Na ikinumpara sa ating pananampalataya. Okay, ano ang kanyang sinabi? Talikuran na ang kasamaan, pandaraya, pangkukunwari, pagkainggit at paninirang puri sa makamundong pamumuhay. Yan po yung mga bagay na yan, no? Mga pag-uugali ng tao na nakakubli po yan sa kaloob-looban ng ating puso. Okay? Ng ating kaisipan. Makamundong pamumuhay po yan. Bat-bat ng karumihan. No? Nananatiling namumuhay sa kasalanan. Ika nga. Okay, tuloy tayo. So ano ang dapat nating gawin upang ito ay mawala sa atin? Ano ang dapat nating gawin, mga kapatid, upang ma-overcome natin ang pamumuhay sa kasalanan? Lalo-lalo na po, nandito pa tayo sa lupa, no? Sa mundo, at namumuhay po. Ano ang dapat natin tanggapin? Manabik sa dalisay na gatas na espiritual, sabi sa verse 2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual. Upang, ano po ang layunin nito? Na makikita sa atin, upang lumago kayo tungo sa kaligtasan ng bawat isa, mga kapatid. Ang gatas po, no, pag titignan niyo po, no, expound lang natin, no, palawakin natin. Pag iniluwal natin ang bata, walang kamalayan po yan sa buhay. Walang nalalaman sa kanyang pamumuhay. Tunay na siya po ay aasa sa kanyang ina na nagluwal sa bata, kasama ng kanyang ama. Aasahan ng sanggol ang kanyang ina sa pagpapakain sa kanya
upang siya ay lumalaki, tumitibay, lumalago. Kaya kung makikita ninyo, no, ang dalisay na gatas ay ikinumpara po sa salita ng Diyos. Pinalulusog tayo nito upang mamulat tayo sa tunay na katotohanan ng ating buhay. Pagkaing espiritual, hindi lamang pagkaing pang-physical na kinakailangan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay para maunawaan natin kung bakit ba tayo nandito sa mundong ito. Sapagkat nantangkilikin natin ang dalisay na gatas. Spiritual, mga kapatid, pinaranas sa atin ng Diyos na maranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Namangha tayo, no? Nung patuloy nating kinakain, iniinom, o sa pagkabata, ano? Dinidede niya ang gatas na dalisay. Mga kapatid, naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Namulat tayo sa katotohanan. In 1 Corinthians chapter 3, sabi ni Apostol Pablo, 2 hanggang 3 talata, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon. Bakit? At hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi niyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon, ay hindi pa rin ninyo kaya ang kumain ng solid. Mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang sinasabi po sa mga talatang ito. Sa haba ba naman ng panahon, mula pagka-baby, mula pagkasanggol, hindi nyo pa rin ma-absorb ang pagkaing matigas, solid food, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na na makasilibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Parang baga po pinapakita, no, mula pagkasanggol hanggang ngayon. Hindi po nagmamature ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hindi natin nalalaman kung ano at bakit tayo pinili ng Diyos. Pinadaan tayo ng Diyos na kumbaga sa isang ginto, inaalis ang dumi, lahat ng kasalanang umaalipin sa isang tao. Lahat ng kapintasan natin. Kaya kailangan po malaman natin, no? Ito po'y nakikipagtulungan lang tayo sa bawat isa sa atin, no? Para maunawaan natin bakit ba sinasabi na ikagalak ninyo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok, upang surihin kung dalisay at tapat ang ating pananampalataya. Sa aklat po ng Hebreo, sang-ayon po sa may akda, sabi niya po sa chapter 5, beginning verse 12, 13 and 14, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan?
ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Alam niyo po, tinitignan ko po ito mga kapatid. Ako mismo po yung nagbe-benepisyo nito. Para bagang sinasabi niya sa akin na magsikap ka pa. Sige, magsikap ka. Para matutunan natin ang lahat. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon. Kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Kaya malagong malago na po tayo sa panahon na ito kung tayo po, lalo-lalo na po yung mga kabataan, na patuloy na pinapakain ng salita ng Diyos. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Verse 13. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas. Inulit po ni Apostol Pedro. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas. Baby. At wala pang karanasan. Hindi po tayo katulad ng isang sanggol, mga kapatid. Nasa tamang edad na po tayong lahat, mga kapatid, no? Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Dapat po alam na natin, no? Alam natin kung ano ang mabuti at masama. Alam natin kung papaano natin iwawaksi ang masama at yayakapin ang mabuti. Yan po ay kung hindi po nawawaglit sa inyong isipan, tinuruan tayo ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas. Walang kamalayan. Walang karanasan tungkol sa mabuti. Kung tayo sanggol po, no? Ay wala pa talaga tayong kamalayan. Pero kung nagmamature na tayo, ano po? Kumakain na tayo ng solid na pagkain, which is the Word of God. Solid po, ah. Ibig sabihin po, 3 times a day, kumakain siya. Kaya lumalakas ang isang mananampalataya. Patuloy at patuloy siyang kumakain ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay ikinumpara sa pagkain, inumin, gatas, pulot. Kaya lumulusog tayo spiritually. Nagmamature tayo at nalalaman natin kung ano ang mabuti at masama. Amen po ba tayo doon? Tuloy tayo mga kapatid. Ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang. Amen. Katulad mo kapatid, no? Brothers and sisters, katulad ko. Nasa sapat na gulang na tayo. At dahil sa pagsasanay, ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba, ng mabuti at masama. Alam na alam po natin, no? Hindi nakikita ng ating mga mata, pero nadidinig ng ating tenga kung ito ba'y mabuti o masama. Oh, praise the Lord. Tingnan niyo po, no? Binigyan tayo ng Diyos ng 5 senses. No? Ano-ano po itong mga bagay na to? Mga kapatid, para makita natin, no? Kahit hindi tayo nakakakita, nadidinig natin, natatats natin, no? Yung mga senses po na binigay sa atin ng Diyos para makita natin, ito ba'y mabuti at masama. Amen? Okay, tuloy tayo. Now, ang kaugnayan natin, no? Kaugnayan, no, na sinasabi kaugnayan sa ating iglesia. Okay, kung tayo po ay may kaugnayan sa iglesia,
Makikita sa atin yan, na makikita sa atin bilang mga kamanggagawa ng Diyos. Tingnan natin po sa mga talatang nabanggit dito. Ano ang Kristiyanong buhay? Tayo ay katulad ng batong buhay, mga kapatid, in verse 5a. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Ang binabanggit po ni Apostol Pedro, ang iglesia. Ang binanggit niya pong salita ay templong espiritual. Ang church, ang simbahan, ang iglesia. Sabi niya, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Tayo ay mga paring itinalaga para sa Diyos. Makikita niyo po kung sino po yung at kung tiga saan po yung sumulat, si Apostol Pedro. Siya po ay lehitimong Hudyo. Ginamit niya pong termino sa mga naglilingkod bilang bahagi ng templong espiritual, ang salitang pari. Priest, bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos na mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iba't iba ang kaloob na espiritual na ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Halimbawa, kung ikaw ay pinagkalooban na magkaloob, instruction ng Diyos, magkaloob ka. Iba't ibang handog na espiritual, no, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang mabuo at kumilos, gumalaw, no, ang iglesia, ang church na ating pinaglilingkuran bilang mga paring lingkod ng Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual kung pinagkalooban ka ng Diyos na makapagpahayag at makaunawa ng salita ng Diyos. E di magpahayag ka. Di po ba? Simple lang po ang instruction ng Diyos. Kung pinagkalooban ka na magturo bilang guro, bilang teacher, e di magturo ka. Amen, mga kapatid. Iba't ibang handog ng Diyos na espiritual na nagbibigay ng kaluguran sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Tayo ay pinili upang maging bayan ng Diyos. Verse 9a, ngunit kayo'y isang lahing pinili, mamahalikang pari, isang bansang hinirang, bayang pagkaari ng Diyos. Pinili upang magpahayag. Titignan niyo po, no, kung saan na po tayo ngayon, no, sa ibinabahagi po ng ating minamahal na senior pastor. Tingnan niyo po yung flow ng ating pinag-aaralan. Dalawa pong ginagamit ng Diyos na tagapagsalita, na? Sa kapamilya po ng COG Bacoor. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Pag tinitignan niyo po, no, sa parte po ng ating senior pastor, Matthew 28 na po tayo. Kailangan po ibinabahagi na natin kung tayo'y lumalago sa pagkakilala po natin, no, pagkaunawa sa salita ng Diyos. Dapat po na isi-share na natin ang gospel. Sapagkat pinili tayo ng Diyos. Isang maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Kapatid, hindi tayo pag-aari ng mundo.
Pag-aari tayo ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat tinubos tayo ng Diyos mula sa pagkakasanla ng ating mga kaluluwa. Tinubos tayo ng Panginoong Hesukristo mula sa pagkakagapos ng kasalanan. So pag-aari tayo ng Diyos, mga kapatid, hindi na tayo pag-aari ng mundong ito. Tayo'y pinili ng Diyos, isang lahing maharlikang, isang bansang hinirang. Pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hanga, no? Upang magpatotoo sa maraming tao kung gaano tayo binago ng Diyos, isinilang na magmuli sa Espiritu ng Diyos. Tayo po yung magpapatunay. Nakakonek po lahat yan, no? Sa Matthew 28 po, no? Sundan natin ang ating senior pastor sa pagtuturong ito. Okay? Upang wala pong maging doubt, no? Hindi magdalawang ating isip. Okay, tuloy tayo, no? Kayo hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya noon. Bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag. Ngunit ngayon, tumanggap na kayo ng kanyang habag. Tingnan niyo po ang pagkakaiba noon. Past and then present. Past and present. Kaya po, iwan na natin yung past. Hindi tayo bayan ng Diyos noon, mga kapatid. Hindi tayo bayan ng Diyos. Hindi tayo nakatanggap ng habag noon. Ngunit ngayon at present, tayo'y bayan ng Diyos. Ibig sabihin, sa makatuwid, nananahan sa atin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Espiritu. Kaya iwan na po natin yung ating nakaraan. Sapagkat noon ay hindi po nananahan sa atin ng Diyos. Wala tayong matatanggap na habag. Salamat sa Diyos dahil sa kabutihan ng kanyang mga salita. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Tayo ay mga dayuhan sa daigdig na ito. Sabi po sa verse 11a, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan. At pansamantala lamang po tayo, mga kapatid, na naninirahan lamang sa daigdig na ito. Hallelujah. Hindi po ito ang permanente nating daigdig. Mga kapatid, may inihanda ang Diyos para sa mga mananampalataya. Mga minamahal, kaya po nakikiusap, no? Na buksan natin po, no, ating mga mata, ating mga tenga upang maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Kasi malaya tayo, buksan lang po natin at tanggapin natin ang salita ng Diyos. Amen. Ano si Kristo para sa atin? Ano ba ang Kristo para sa iyo? Para sa akin? Para sa ating lahat? Siya ang buhay na pundasyon. Hallelujah. Kaya po sabi ni Apostol Pedro, lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay. Mga kapatid, ang Diyos po nag-encourage sa atin, lapit lang tayo sa Kanya. Huwag tayong lalayo. Ilagay po natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ilagay natin ang ating mga sarili. Siya ang mahalagang pundasyon ng mga mananampalataya. Hallelujah. For B,
Sabi niya, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin ang batong buhay na itinakwil ng maraming tao. Pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. 7a, kaya nga mahalaga siya sa inyong mga, kanino po? Sumasampalataya sa Kanya. Sa mga pinaniniwalaan nila ang Diyos, napakahalaga po ng kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo para sa mga mananampalataya. Siya ang batong katitisuran ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Siya ang batong katitisuran ng mga taong hindi sumusunod sa Kanya bilang Diyos. Tingnan niyo po, meron talagang mag-o-obey at magtitis-obey sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng scripture na po, word of prophecy. Ito, mabigat po ito, no? Pagka-scripture ng pag-aaralan, no? Ito ang batong katitisuran ng mga tao. Batong ikadadapa nila. Natisod sila, bakit? Sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. Sa mga hindi po sumusunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita po, ang banal na kasulatan po, ang nagpapatunay, ganoon ang nakatakda para sa kanila. Kaya po, sa mga hindi po sumusunod, mga kapatid, sa salita ng Diyos, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Nang marinig mo ito ngayon, panghawakan mo. Hindi po mahuhuli ang salita ng Diyos. Ni ayaw niya nga po mapahamak. Sabi ni Peter, ayaw niyang mapahamak ang bawat isa. Binibigyan ng pagkakataon niya ang tao na makapagsisi sa kanilang kasalanan at magbalik loob sa Diyos na may akda nito. Kaya po hindi pwedeng mahuli. Hindi pwedeng hindi natin narinig ang buhay at mabisang salita ng Diyos. Ulitin ko lang po, no? At ito ang batong katitisuran ng mga tao. Batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ang matindi pa nito, mga kapatid, no? Tingnan po natin ang ating sarili. Naririnig mo na ang salita ng Diyos. Pero nilalabag mo pa rin. Ibig sabihin, hindi mo sinusunod. Naririnig mo na, patuloy ka pa rin at patuloy na katulad ng isang baby. Hindi lumalago sa iyong pananampalataya tungo sa iyong kaligtasan. Kaya hindi po pwede mahuli ang salita ng Diyos. Na ikatwiran ng tao, hindi ko po narinig. Kasinungalingan po yun. No? Umaalingaw nga po na pag binasa mo ko yung aklat ng Isaiah, umaalingaw ang salita ng Diyos. Hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Ganoon ang nakatakda para sa kanila na hindi marunong sumunod sa salita ng Diyos. Katitisuran po nila yan at ikadadapa. Mga kapatid. Siya ang batong panulukan. Pinili. Okay. Siya ang batong panulukan, pinili at mahalaga. Mahalagang mahalaga po yan sa may mga pananampalataya. Sa mga walang kabuluhan ang kanilang sinampalatayanan, walang halaga po sa kanila yan.
pero sa mga tunay, tapat at dalisay na pananampalataya, mahalaga po yan. Verse 6, sapagkat sinasabi ng kasulatan, sa scripture said, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilalagay ko sa Sayon ang isang batong panulukan. Symbolize, sumisimbolo po ito mga kapatid, ha? Inilalagay ko sa Sayon ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumampalataya sa kanya. Nasaan po ang Mount Zion? Nasa hilagang silangan po ng Jerusalem, mga kapatid. Nandoon po yan, no? Solid na bundok na bato. Buhay po ito, lumalaki ito, kapatid. Buhay na bato na ginawang pundasyon, no? At inahilin tulad po ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumampalataya sa kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, ngunit sa hindi sumusunod, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Matibay na bato na sinampalatayanan ng mga Kristiyano. Ikinumpara po yan, no? Sa isang matibay na pundasyon. Sabi po, no, dito na po tayo magtatapos, mga kapatid ko sa pananampalataya, no? Sabi niya sa Matthew 7:24 onward. Okay, kaya't ang bawat nakikinig, listen po, ha? Maging alisto po tayo, no, at matalino sa ating pakikinig, mga kapatid. Kaya't ang bawat nakikinig, hindi lamang nakikinig, nagsasagawa, ipinapakita po sa kanilang mga gawa na napapakinggan nila ang salita ng Diyos. Na mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino. Yun daw po mga nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos ay maitutulad, sinabi po ng salita ng Diyos. Maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay. Pundasyon ng bawat pamilya, ng iglesia, bawat community. Mga kapatid, matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato, matibay na pundasyon. A firm foundation. Verse 25, dumating ang mga panahong ito, mga kapatid. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa ibabaw ng bato. Tingnan po natin yung hindi kahintulad nito. Okay, matibay na pundasyon po na nasa ibabaw ng bato. Ngunit ang bawat nakikinig, meron din po no nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa na mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Mga kapatid, pag-isipan po natin at unawain ang mga salitang ito. Nakikinig sila pero hindi sila sumusunod, hindi nagsasagawa. Tingnan po natin maigi, mga kapatid, ha? Nakikinig sila ngunit hindi nagsasagawa na mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas,
umulan ng palakas. Tignan niyo po yung taong na ang foundation niya nasa buhangin. Malambot. Binayo ng malakas na hangin. Ang bahay ito ay bumaksak at lubusang nawasak. Mga kapatid, no? Salamat po ng marami sa inyong walang sawang pakikinig ng salita ng katotohanan. Mga kapatid, dito po natin pansamantalang puputulin ito at loobin ng Diyos na ito po'y maituloy natin sa mga darating na buwan. Salamat po at pagpalain tayo ng ating Diyos. Hallelujah.